Well, what we heard, mga kapatid, it's a blessing. The choir, the testimonies, at ako po iniwala na ang salita ng Diyos ay magiging blessing po sa bawat isa sa atin. Alam niyo, kung kailan pa ako tumanda, saka ako nag-aaral ng paggamit ng iPad. Kasi po, nung mahulog dito yung isa kong page lang, talagang medyo na stress ako eh. Kaya pag ito ay nawala, tigil na yung ating amen? Sino nag-amen? Ikaw yata, Rodel eh. Gusto ni Rodel makauwi ka agad pero I'll try the best I can. Kaya sabi ko kay Sir Pops, pagka nawala ako, ikaw agad ang pumunta doon at hindi ko na alam kung ano sabihin ko. Pero nung bata-bata pa, ay kahit na division and subdivisions, ay pwede yun. Pero, but I rely on God. So, I believe that this message will be a blessing sa bawat isa sa atin. Open your Bible, please, in the book of 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. From verse 11 hanggang 13. Ang sabi ng Bible po, tayo mag-stand lahat, please. Ang sabi ng Biblia ay ito po. Babasahin ko po yung 3 verses. Sundan niyo po sa inyong Bible. Ang sabi ng Biblia, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly. But then face to face, now I know in part. But then shall I know, even as also I am known. Verse 13, and now abideth faith, hope, charity. The word charity means love. These three, but the greatest of these is charity. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa salita nyo na aming binasa. Salamat sa mga testimony. Salamat sa mga awitin. Sa congregational singing. Salamat po sa buong maghapon. Salamat po sa mga anak nyo naririto. Pagpapahalaga ng simbahan sa araw ng linggo. Dalangin po namin yung mga half-day Christians. Kayo po mangusap sa kanila, matutunan nila na ibigay ang buong linggo, buong araw ng linggo sa inyo sapagkat ito'y para sa inyo. Pagpalain po lingkod niyong gagamitin, Lord, empower me. Holy Spirit of God, empower me. Thy name be lifted up. Forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And be seated, please. Nais kong ulitin basahin ang sabi ng Bible, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face now I know in part, but then I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Ngayon pong hapon, nais ko pong dalhing mensahe ay how to go from immaturity to maturity. How to go from immaturity to maturity. Napakahalaga po ng topic na ito. It's very important. Because in some churches today, immaturity ang dahilan ng maraming negatibong bagay. Kahit sa simbahan, mga kapatid,
pag mayroong mga negatibo sa ministry, it's a sign of immaturity. Ang Biblia ay isang salita na ginagamit patungkol sa maturity. Pag sinabing maturity, ang ibig sabihin ang pag sinabing perfection, sapagkat itong ginagamit na patungkol sa maturity is perfection. At ito po ay hindi nagpapatungkol sa sinless perfection. It's about spiritual maturity. Wala pong taong perfect maliban sa ating Panginoon. Pero ang ibig sabihin ng perfection is maturity. That's why how to go from immaturity to maturity. Sabi po sa verse 11, sa binasa natin, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Kaya, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang testimony, noong ako ay bata pa, nagsasalita ako gaya ng bata. Nakakaunawa akong gaya ng bata. At nag-iisip akong gaya ng bata. Pero nung ako ay nagkaedad na, when I became a man, isang tabi ko na ang mga bagay na pangbata. Ito ang maturity na tinutukoy ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Tandaan po natin, ang binasa po nating sulat ni Apostol Pablo, ay ito'y patungkol sa isang immature na simbahan. Yan po ay yung sa Corinto. Immature. Kaya yung pong sa church sa Corinto, ay ito po'y binubuo majority. Majority are immature believers. Ang isang tawag sa kanila, carnal believers. Pag sinabing carnal believers, sila po ay believers. But they are not matured. They are carnal. Kaya magandang ito ay pakinggan natin ng may handang puso at handang kaisipan na tanggapin ang ilang mga bagay na pwedeng ituwid ng Panginoon sa atin. Ang concern po natin, mga kapatid, papaano? How to go from maturity? Kasi sabi ni Pablo, nung ako'y bata pa, nagsasalita akong bata. Ang pag-iisip ko ay bata. Pero dumating sa pagkataon, sabi niya, ngunit nung ako ay may edad na, iniisang tabi ko na ang mga pambata sapagkat siya'y naging matured. Mga kapatid, ating pong tingnan, ang una po yung problema ng immaturity. Yung problema ng immaturity bilang mananampalataya. Kung ikaw ay bagong ligtas pa lang, mauunawaan po natin. Kasi kaya nga sabi, born again, kapapanganak pa lang, ay di, kilos bata, ugaling bata, pag-iisip ng bata. Pero kung ikaw ay matagal ng miyembro ng simbahan, hindi mo na kailangan yung parang bata. Kaya, ano yung problema ng immaturity? Number one, not leveling up to grow. Not leveling up to grow. Ito yung hindi nagli-level up para sa paglago. Kung tutuusin ang mga Christian church, itong Corinthian church, mga kapatid, ito ay very gifted. Ang mga tao dyan, hindi basta-basta. Marami sila, magagaling sila. Siguro magaling ang pianista nila, magaling ang choir nila, magaling. Gifted po sila. At hindi lamang po sila gifted, but they are well off in terms of finances or in terms of material things. Mayaman po sila. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit napansin ni Apostol Pablo na dahil sa kanilang gifts, sila ay nagpapaligsahan.
Papaligsahan po sila. Doon nakita yung problema nila sa maturity because they are not leveling up to grow. Kailangan po tayo ay lumago. Marami sa atin dito matagal ng miyembro. Pero ang issue natin ay hindi tayo hindi po yung gaano kakatagal. Hindi yung gaano ka katagal, kundi gaano ka kalago. Kung gaano ka kalago, yun ang mahalaga. Mula nang ikaw ay naligtas, kumusta na ang iyong spiritual life? Kumusta na? Simula nang ikaw ay naligtas, are we growing? Are we growing? Ang paglago ng isang napakahalagang mensahe, mga kapatid, na ipinararating ng salita ng Diyos sa mga totoong naligtas, sa mga totoong Kristiyano, ay ito. Sa 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ang bagong panganak na bata, pag yan ay umiyak, ang kailangan niya ay gatas. Ang kailangan niya ay gatas. As newborn babes. Pero kung ikaw ay 12 years old na, ang hanap mo pa rin ay chupon, hindi normal yun. Ang sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ang magandang patunay ng ating kaligtasan, yung paglago. Yun ang patunay ng ating kaligtasan, ang paglago. Kaya nga, may problema sa immaturity kung hindi tayo nali-level up. Kung hindi tayo nali-level up, mga kapatid, ano sabi sa Hebrews chapter 6, verse 1? Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Dapat mag-mature naman tayo. Let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Ang kaligtasan natin, mga kapatid, ay walang pagdududa na tiyak kapag totoo na ikaw ay nanampalataya. Pag tunay kang nanampalataya, the Bible declares that your sins were forgiven. The Bible declares that you become a child of God. The Bible declares that you become a member of the family of God. Yung totoo. At ang nakakaalam niyan ay hindi po yung nag-witness. Ang nakakaalam niyan ay yung tumanggap. Ikaw yung tumanggap, ikaw ang nakakaalam. Kung tunay na ikaw ay ligtas, kung tunay na ikaw ay nakakatiyak ng langit. At makikita yan sa buhay ng isang tao pag siya ay mayroong pagbabago. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pero ang katunayan din ng pagiging totoo ng ating pananampalataya ay yung growth o yung paglago natin. Yung paglago natin sapagkat ito ang inaasahan sa tunay na mga Kristiyano. Are you listening? Ang tanong ko, kumusta na? Kumusta na simula pa nung ikaw'y naligtas? Kumusta na ang Christian life mo? Kumusta na ang Christian life mo? Kumusta na mula nang ikaw'y maging miyembro ng Christian Bible Baptist Church? Kumusta na? Mayroon bang paglago? O ugali pa rin bata? Alam niyo mga kapatid, napakahalaga sa bawat mananampalataya na magkaroon tayo ng evaluation. Evaluations. Ako'y naniniwala, ang mga magulang maniniwala kayo sa akin. Di ba natutuwa tayo pag ang anak mula sa pagkaanak, pagkatapos ay gumagapang na, pagkatapos tumatayo, pagkatapos tumatakbo na, nadidevelop.
Dapat ang buhay ng Kristiyano nade-develop sa paglago. Dapat nade-develop sa paglago, mga kapatid. Meron tayong evaluation. At kung may alam natin na mayroong mga bagay sa buhay natin na kailangan mabago, bakit hindi natin ipauwaya sa Panginoon? Are you listening? Ha? Kaya tandaan po natin, sa tagal ng pagiging Kristiyano natin, ano kaya ang damdamin ng Diyos sa buhay mo? Ha? Ano kaya ang damdamin ng Panginoon na nakikita niya sa buhay natin? Masaya ba kaya ang Diyos? Masaya kaya ang Diyos na nakikita niya sa ating paglago? Not leveling up to grow. Lumalago ba tayo, mga kapatid? Eh kung tayo lumalago, hindi ka na dapat laging papaalalahanan, linggo bukas, simba tayo, ha? Ang sagot naman, titingnan ko. Oh, kung titingnan mo, di magkikita-kita tayo doon. Kalahin mo yan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi na lumago. Lagi na lang iimbitahan sa church. Lagi na lang iimbitahan sa church. Kumusta yung pagbabasa mo ng Bible? May Bible ka ba? Mga kapatid, nais ko pong i-deliver ang mensaheng ito na madama nyo yung pagmamahal ng pastor sa inyo. Hindi para kita'y saktan, kundi para gamutin ang iyong hindi paglago. Hindi kita hinahatulan. Sabi ko nga sa iyo, ikaw ang nakakaalam yan, hindi ako. Yung paglago. Tingnan niyo mga kapatid, huwag mo sabihin na lumalago ka pero wala kang prayer life. Alam niyo ba na ang prayer life ay nagpapalakas sa ating Christian life? Mahahalata mo naman yung hindi marunong manalangin. Subukan mong kunin ng partner. Brad, ikaw muna manguna mag-pray at akong susunod. Alam mo sasabihin niya, ikaw na lang. Akalay mo yan, pag-pray, hindi mo pa alam. Panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At pag ikaw nakinig ng salita ng Diyos, yan ay, ang ibig sabihin, ang Diyos naman ang nangungusap sa iyo. Yan ang two-way communication. Hindi ka lalago pag one-way communication lang. Prayer. Pray for your growth. Prayer na ikaw ay lumago. Tandaan po natin, mga kapatid, yung involvement natin sa church, gaano katagal ka na sa simbahang ito, pero wala kang involvement. Nag-involve ka pa sa problema. Mga kapatid, nakakalungkot po yun. Nakakalungkot po yun, mga kapatid. Ha? The problem of immaturity is not leveling up to grow. Una, sa pag-iisip. In mind. Ang hindi paglago ay pwedeng usapan ng isipan. Sapagkat sabi ni Paul, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. Alam niyo, bata, mahirap makaunawa. See? Bakit yung pag-iisip niya ay limitado? Kaya ang ating hindi paglago, pwedeng makita doon sa kung paano tayo nag-iisip. Iniisip mo ba na kailangan kang manalangin? Iniisip mo ba na kailangan kang magbasa ng Bible? Iniisip mo ba na yung 52 Sundays a year ay ma-perfect mong ikaw nasa church? Iniisip mo ba na sa lahat ng nasa iyo ay bunga o blessing ng Panginoon in spite of our shortcoming? We are not deserved of anything. We are just deserved of hell. But praise the Lord, for by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Problem by immaturity sa isip. Sa isip.
Katulad yung, tingnan nyo, yung nag-testimony. Akala niya sa pinapatamaan. Malay ko kung nakikinig siya. Pero tumama sa kanya. Ang maganda doon, ang reaksyon niya maganda. See, kung ang purpose mo, ikaw ay mag-mature, kung ang purpose mo, ikaw ay lumago, you got the right church. Pero kung ang purpose mo ay hanapin mo yung mali, you are in the wrong church. Kasi maraming mali. Una, yung ikaw pumunta ng simbahan, mali. Hindi mo nakikita. Ha? Pangalawa, hindi lamang sa isip. Not only in mind, but also in manner. Pag-uugali. Hindi lamang po sa pag-iisip kung maging pag-uugali. Tandaan po natin, kaya ang takbo ng ating kaisipan ay pag ikaw'y sinabing immature, ang takbo ng iyong kaisipan ay sa sanglibutan. Kaya namimista ka pa rin hanggang ngayon. Kaya naninigarilyo ka pa rin hanggang ngayon. Kaya nagmumura ka pa rin hanggang ngayon. Yung pag-uugali. Kaya hanggang ngayon, at tagal-tagal mo na simbahan, tulog ka pa. Nasa simbahan nga, pero tulog. Ang matindi humihilik pa. Ang tagal-tagal na yan. Kaya hindi yung pinag-uusapan kung gaano ka katagal at ilang taong ka na dito. At sasabihin pa, alam mo, una pa ako diyang kipastor. Hindi yan sa paunahan. Sa paglago ang pinag-uusapan. Tayo ba'y lumalago? Mga kapatid, anong klaseng pag-uugali mayroon tayo? Yung attitude. Oh, sisimba, dala cellphone. Pagkatapos titingnan yung cellphone. Mga kapatid, pumunta tayo dito para sa salita ng Diyos. At sasabihin ng iba naman, ay narinig ko na yan. Praise the Lord, hindi ka na mahihirapan umunawa. Wala naman bago sa Bible eh. Walang bago sa Bible. If it is new, that is not true. If it is true, that is not new. And 47 years, 48 years dito, same Bible I use, the King James Bible, the inspired Word of God. Alam niyo mga kapatid, ang problema natin, pag-iisip, ugali. Ugali. Minsan yung ugali natin, ugaling bata. Kaya minsan sasabihin ng tao, itong taong ito may ugali. Negative yun. Di ba? Pero mayroong bata, aba, itong batang ito, mature ang isip nito. Manang-mana sa nanay niya. Happy Mother's Day. Ha? Tandaan natin mga kapatid, kung meron dapat makilala na mabuting tao, at kung meron dapat makilala na taong mabait, dapat ay ang mga totoong Kristiyano. Pero mga Kristiyano, mas masungit pa kaysa unbeliever eh. Ugali ang problema. Ugali. Alam nyo, kayong mga kabataan, dapat wag niyong kalilimutan, igalang niyo magulang niyo. Igalang niyo magulang niyo, mahalin niyo sila, sapagkat wala ka dito kung wala sila. Gaano man kasama ng tatay mo yun. At kung ikaw talaga yung magaling, marunong, Kristiyano ka, witnessan mo. Kausapin mo. Maganda madala mo yan sa Panginoon. Amen? Pero nakalulungkot mga kapatid ay makikita na sa mga churches na sila mismo ay hindi kakikitaan ng magandang ugali. Sila mismo, hindi magkasundo-sundo. Yung mga taga-Korinto, talagang pasikatan sila. Mga kapatid, hindi ganun dapat ang Kristiyano. Are you listening?
So, hindi lamang sa pag-iisip, kundi sa ugali. Katulad yan, yung pagpunta sa simbahan na late, ugali yan eh. Ugali yan. Kasi sa doctor appointment, hindi ka nalilate. Sa trabaho mo, hindi ka nalilate. Sa pag-aaral ng iyong anak, talagang ayaw mo silang malate. Pero bakit pagpunta sa Sunday school ay late ka? Ay di ugali yun. Kumbaga sa ano'y may tinitingnan ka. Sa doktor, hindi pwedeng malate. Sa school, hindi pwedeng malate. Sa trabaho, hindi pwedeng malate. Sa church, pwede namang malate. Kasi yung teacher ko, hindi ko naman talaga gustong teacher eh. Kapatid, hindi kung sino, kundi ano ang ipinangangaral. Maaring mas magaling ka pang magturo kaysa sa kanya. Pero bakit hindi ikaw ang inilagay? So, tingnan niyo po ang immaturity. Yan po sa isip, sa ugali, and then in ministering. In ministering, ang isang Kristiyano na totoong lumalago, makikita yan not just in mind, not just in manner, but also in ministering. Yung pagmamalasakit mo, na matagal ka ng Kristiyano, pero ang tanong, kumusta ka sa usapang ministeryo? Ano ang iyong ministry? Kung talagang growing tayo, tayo ay dapat mag-involve sa ministry. Anong ministry ang iyong involvement? Magkaroon tayo ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang tunay na mature o may maturity ay makikita sa pag-iisip, sa pag-uugali at sa ministeryo. Ang tagal mo na dito, miyembro, anong ministry mo? Anong ministry mo? Ay, ako, pastor, ang hinahanap ko dito yung mga issue. Ay, maraming issue dito. Una, si kapatid na issue. Issue ang pangalan eh. Ha? Marami. Pero hindi yan ang simbahan na hinahanap mo. Mga kapatid, ang mahalaga yung meron kang bahagi sa gawain. Are you listening? Ang maturity ay hindi po yung patagalan. Kung matagal ka na dito. Ang maturity ay hindi po paramihan ng taon sa simbahan. Ang maturity ay yung makita ang bunga ng ating pagpapatuloy. Consistent Christian life. See? Kaya ang problem ng immaturity is not leveling up to grow. Siya sa atin ating sarili. Siya sa atin ating sarili. Am I growing? Pangalawa, the problem of maturity is not living in godliness. Not living in godliness. Ang problema ng immaturity ay nahahayag sa pamamagitan ng hindi natin pamumuhay na sa kabanalan. Tandaan po natin, isang bagay ang maging Kristiyano, pero it's another thing na makita ang Diyos sa buhay natin bilang mananampalataya. Sabi mo, maka-Diyos ka, pero hindi makita ang Diyos sa buhay natin. Nakakalungkot yun. Ano sabi ni Paul? Not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo'y iniligtas na ng Diyos doon from hell to heaven. From Satan to Christ. You are in Christ. Ano sabi ng Bible? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kapag sinabing godliness, ang ibig sabihin, nakikita ang Diyos sa buhay natin. Nakikita ang Diyos sa buhay natin. Merong kanta eh. Hindi ko lang alam yung karugtong.
Let others see Jesus in me. Let others see Jesus in me. Ang makita dapat sa buhay natin, ang Diyos. Kaya may nakikita ng kapitbahay natin, nagbibihis, pagkatapos ng simbahan, may dalang Bible, but they cannot see God in our life. That's sad. How you talk to people, paano mo itrato ang iba. Hindi sapagkat yung iba, hindi katulad mo, you look down them. That's not godliness. That's immaturity. Immature Christians. Tandaan po natin mga kapatid, I like that song. Let Jesus see in our life. Living in godliness is very important. Anong kaibahan natin sa mundo? Anong kaibahan natin? Sa pag-uugali, inwardly and outwardly. Dapat makita po. Maging sa pananamit. Lalo ngayon, nowadays. Oh my goodness. Nakedness is rampant. Mga kapatid, not living in godliness. Why? Sapagkat itong Corinthian church is not living in godliness. Why? Because they are living in carnality. In 1 Corinthians chapter 3 verse 1, ano sabi doon? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as to babes in Christ. Ano ibig sabihin ng carnality? Yung para kang laging bata sa iyong buhay na pananampalataya. Siyempre, ang approach sa mga bata ay para bang layong nagmamakaawa, laging, sige na, magsimba ka naman. Tapos tatapik-tapikin, sige na, kailangan mo yun. Alam mo yun, 20 years ka ng Krisyano, gaganuin ka pa rin. Alam niyo, parang ginagawa doon sa mga batang ganyan, parang inuuto-uto mo. Sige na, mayroon itong Jollibee. Ha? Hindi na dapat tayo utusan. Dapat nandyan sa puso natin, Sunday is for the Lord. I still remember na isang presidente ng Amerika, sa Baptist Church, alam niyo, every time na siya mawawala sa kanilang simbahan, kung hindi siya makakarating ng Sunday, tinatawagan niya ang pastor. Pastor, I cannot come on Sunday. He let the pastor know that he cannot come. Mga kapatid, ugali ang ating problema. They're living in carnality. Madali lang ma-offend. Pag sinabing carnal, ang pag-iisip niyan parang laging sa mundo, kamunduhan. Pagka laging na-offend sa salita ng Diyos. Nagre-react kapag masyadong matalas ang preaching. Na-offend. Paano mo ba? Anong katangian ng salita ng Diyos? Sabi ng Bible, ang salita ng Diyos matalas. Sharper than two-edged sword. Okay lang na ang salita ng Diyos ay matalas. Huwag lang yung dila ng preacher ang matalas. Ang nakalulungkot ay marami mga Kristiyano matalas ang dila pero walang alam ng salita ng Diyos. Dapat po ang matalas ay ang salita ng Panginoon. Amen? Bakit kasi, Pastor, ang lakas-lakas yung magsalita? Para marinig mo.
Anong gusto nyo? Mga kapatid, kinakailangan paglinggo dito kayo, ha? Ano yan, EI? Eh, sabi ng Bible, preach the word! In season or out of season, when John the Baptist introduced Jesus Christ and he saw the Lamb of God, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Mga kapatid, yun ang katangian ng salita ng Diyos. Ang pagka narinig nyo na nawala ng preaching ng Word of God at idea na lang. Alam niyo, may mga ibang preacher na tinataasan ko ng aking theology. Kasi ang mga members ko ay mga professional. Alam niyo, pagdating simbahan, hindi natin pinag-uusapan kung professional ka o hindi. Kasi kung professional ang kailangan, si Pedro disqualified. Isa lang mangingisda. Si Dr. Lucas, he was a doctor. Pero tandaan natin, yung isang mangingisda na 3 bisis nagtatwa kay Kristo, pero siya'y na-revive sa isang preaching, 3,000 souls got saved and baptized. Ano sabi ng Bible? Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Ang sabi ng Biblia, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. Can you imagine that? And verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kaya mga kapatid, ang kaugnay sa ating paglago ay dapat matuto tayong tumanggap ng mga sharp rebuke from the Word of God. Amen? Normal lang yun. Pag nag-a-attend ako ng conference, ang dadayo pa sa pastor school. Pag sinabi ng preacher, you lazy preacher, if you cannot go do soul winning 8 hours a day, you cannot build the work. Yan ang nagmarka sa puso ko from Dr. Hiles. It was a challenge to me. But when I was challenged, I said, Dr. Hiles said, you cannot do soul winning 8 hours a day. You cannot build the work. So I made it 9 hours a day. And it is proven. Kaya yung tamad ay hindi qualified sa ministry. You need to learn to work hard. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalagang maalaman po natin. Ang karnal, pag sinabing karnal, ito yung takbo ng kanilang pag-iisip ay parang unbeliever. Wala kang tamang sasabihin sa kanya. Karnal unless na sila'y maging humble. Basta ako hindi ako sisimba. Basta ako hindi na sisimba, pastor. Hindi na ako sisimba. Hindi na ako sisimba dyan. Sabi ko, okay lang kung yan ang gusto mo . Walang pwedeng magpilit sa'yo. Pero pag tinanggap mo ang katotohanan, kailangan mong magsimba, pupunta ka dun. Sabi, okay, ipagpipray muna kita bago ako umalis. Nung pinag-pray ko, ang sabi niya, susubukan ko rin po, pastor, na pumunta. Ay di tumalab na yung prayer. Alam niyo, pag ang tao'y tinamaan ng salita ng Diyos at maging humble, hindi pwedeng hindi siya lumago . Pero ang nakakalungkot ay tinamaan na pero hindi tinatalban. Yun ang matindi. Dapat tumalab ang salita ng Diyos. Amen? Kaya pag sinabing carnal Christian, yan ay saved.
Pero ang kaisipan at ang pag-uugali parang unbeliever. Kaya ang buhay nila ay nagiging confusing. Kaya ang tanong lagi, may question mark at the back. Tunay ba yung Kristiyano? Anak ba talaga ng Diyos yan? Ibig sabihin, yung mga tao ay alam nila, meron silang nakalagay sa isipan, pag nagsabing ikaw ay Kristiyano, meron silang ini-expect sa buhay mo na iba kaysa sa sanglibutan. Are you listening? Opo. Tandaan natin, ang kalooban ng Diyos para sa atin bilang Kristiyano, tayo ay mabuhay na may kabanalan. Mabuhay na may kabanalan. Are you listening? So, hindi lamang po sila living in carnality. Ang number 2, they have lots of contention. Doon sa Corinto, they have lots of contention. Kapag ang isang tao ay immature or may problem of immaturity, ito yung laging may issue. Immature yan. Sasabihin, mali naman yung sinabi ni pastor, mali naman yung sinabi Sunday school teacher ko. Okay, kung yan ang gusto nila, gagawa din ako ng aking sariling ministry. Mga kapatid, there is no ministry as far as ministry is concerned, church ministry, there is no ministry outside the local church. Are you listening? Dapat nating maunawaan po yan. Kaya yung immature, yung mga Kristiyanong immature, yun ay laging may issue. Ito yung laging may kairingan. Ito yung laging may mga pinipintasan tao. Sinisiraan. Kalahin mo yan? Kapatid mo sa Panginoon, sisiraan mo? Kaya yung mga, tingnan nyo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos, wala akong masyadong natutunan sa cellphone. Yung mga nagpo-post, kung ang mga pinopost, nagpapasaring, may pinapakinggan, mali yun. Pinapublic mo pa yung sama ng loob mo. Ang nakalagay sa Bible, kung may gumawa ng masama sa'yo, puntahan mo siyang mag-isa. Yan ang nakalagay sa Bible. Yan ang Bible eh. Puntahan mo siyang mag-isa. At sabihin mo sa kanya kung anong mali. At pag hindi mo niwala, magsama ka ng dalawa. Hindi yung ipopost mo pa. Alam mo, ang pinapublicize mo, hindi yung taong sinisiraan mo. Yung ugali mo. Yun ang iyong ipinapahayag dyan. Kaya nasasabihin ng iba, ay huwag kang magsasalita sa harapan yan. Kasi pambira, ipopost ka niyan. Ano ibig sabihin ipopost? Chichismis ka niyan. Sisiraan ka niyan. Kaya mo yun? Kaya mo yun? Lalo kung Sunday school teacher mo, nagtuturo sa'yo, kaya mong siraan? Pastor mo, kaya mong siraan? Abi, pambihira. Hindi yun dapat yun. Hindi yun dapat. Kaya, yung carnality ay ang iyong kalagayan kapag hindi mo magawang ibigin ang kapatid mo. Kapatid mo yun sa Panginoon. Ikaw ang nagkokos ng division. Ikaw ang nagkokos ng division, pagbahagi, pagkampi-kampi. Mga kapatid, tama ba yun? Tayo-tayo lang, ha? Tayo-tayo lang mayayaman dito. Tayo-tayo lang naman talagang professional dito. Tayo-tayo. Bayaan natin yung mga bubong yan. Sarap pakinggan eh. Aba, kung bubo man yan at sulwiner yan, talo ka pang edukadong hindi ka nagsulwiner. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not meat. For hitherto
ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you what? Envying. Huwag mong sabihin, kapatid, na lumalago ka, ang nasa iyo naman, kainggit-inggit. Inggitero, inggitera. Kasalanan yun eh. Mga kapatid, alam nyo, nung makita ko yung simbahan ni Dr. Hiles many years ago, mga 1995, first time, narinig ko yung luma pa nilang building. Sabi ko, wow, look at this. What a blessing to see this. Hindi ako nainggit. Alam nyo, ang pinakamaganda, kung mayroon yung isang tao, huwag kang mainggit, ma-challenge ka. Paano niya kaya nagawa yan? Paano nangyari yan? Sapagkat parehas lang naman kami. Tao din siya, tao rin ako. Paano niya nagawa yan? Eh kung pinagpala siya ng Diyos, pwede ka rin pagpalain na. Parehas lang naman tayo pinatawad ng Diyos. Yung dugong tinubos sa Kanya, yun din ang dugong tinubos sa iyo. At yung Kristong nagligtas sa Kanya, yun din ang Kristong nagligtas sa iyo. Mga kapatid, napakahalagang maunawaan po natin. Envying, ano pa? Strife, division. Oh, may division. Bihira. Ito, dito ko pauupuin to kasi ito ay mayor. Dito siya maupo. Tuwing service. Mayor yan eh. Mayor, diyan kayo ha. Ay may mga pastor yun. Mayor, mag-preach kayo. O konsyal, mag-preach kayo sa linggo. Pero yung mga graduate sa Bible School, hindi niya pinagpipreach. Anong ibig sabihin nun? We are after the secular education. No. Mayroong mga tinawag ang Diyos na tayo ay maniwala sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Division. Try mo yan. Alam nyo, pagka kinuusap mo ang tao at pinipintasan mo yung ibang, ibig sabihin, maniwala siya sa'yo para ikaw may kakampi. Hindi tayo kampi-kampi. Mga kapatid, ang kailangan natin, hindi kampi-kampi, ang kailangan natin ay unity. Unity is healthy. And if the church is healthy, church is happy. Amen? Kaya nga mayroon tayong area. Mayroong nag-aalaga sa bawat area. At kung yung iyong leader ay binamahina mo, ang pinakamagandang gawin mo, suportahan mo. Amen? O si Jackie Boy, doon niya sa South 8. O kita mo, ang naligtas sa pagtsatsaga ni Jackie Boy. O, dating lasinggera, ngayon ay inom na lang, hindi joke lang. Ha? Pambihira. Mga kapatid, ang ating tanongin ay hindi kung sino tayo, kundi yung ating ipinangangaral ay tama at tamang pag-iisip natin, tamang pag-uugali natin, at tamang ministeryo natin. Amen! Dapat ganun po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang isang bagay, wag mong sabihin sa sarili mo na spiritual ka kung ikaw'y mainggitin. Huwag mo sabihin spiritual ka kung ikaw'y naninira ng iba. Yung sowing division inside the church. Kukunin ang loob ng ibang tao na magiging dahilan para magkahati-hati. Hindi o dapat. Maski na po tayo magkaroon ng 5,000 in attendance, kung meron tayong unity, unity is healthy. And if the church is healthy, it is a happy church. And if it is a happy church, it is a soul-winning church.
because there is joy in the presence of an angel for one sinner that repented. Tandaan natin mga kapatid, isang nagligtas sa atin. At ikaw din ay dinagdag ng Panginoon dito sa simbahan na ito. Sa parang sabi ng Bible, and added unto them about 3,000 souls. Ang Diyos ang nagligtas, ang Diyos nagdagdag dito sa iyo. Hindi ka dinagdag dito para maging problema. Idinagdag ka dito para ikaw'y lumago at para ikaw'y magabay sa gawain ng Panginoon. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga na-train dito. At alam ko po, mayroon akong na-train dito na mas magaling pa kaysa sa akin. Sino ba naman ito? Sino ba si Ed Laurena? Isang pumbreng guwapo lamang. Hindi po, joke lang yun. No? Aha? Sino? I know I am not deserved. I did not insist myself in the ministry. But I know one day God called me. And I know that I kneel down and surrender my life to Him. Mga kapatid, ang napakahalaga mga kapatid, in-emphasize ni Apostle Paul, mga kapatid, ang yung pong pag-ibig sa gawain ng Panginoon. And I said, number 2 is what? They have lots of contention. Number 3, they are losing charity. They are losing charity. Look at in 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. Though I speak 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. Tama ba yun? 13. Teka. Yes, 13, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass, our tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Kaya ang mahalaga, sabi dito, charity. Yung charity dito ay pag-ibig. Huwag mong ipagmalaki yung kagalingan mo kung hindi ka naman nabubuhay sa pag-ibig. Love. The reason that we got saved because of God's love. Kaya sabi ng Bible, love one another. Apostle Paul emphasized to them the importance of charity. And everything we do, dapat gawin natin na mayroong pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians 14 verse 1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. 1 Corinthians chapter 13 verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. The greatest of this is love. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Ano po yung charity? Charity, suffereth long, and is kind. Charity, envieth not. Charity, vaunteth not itself, and not puff up, that not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth, beareth all things, believeth all things, hope all things, endureth all things, believeth all things, hope all things, endureth all things. Verse 8, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there shall be tongues, they shall cease. Neither there be knowledge, it shall vanish away. Paano natin masasabing mahal mo ang kapatid mo kung sinisiraan mo siya? Are you listening? Paano yan?
Sabi ng Bible, beareth all things, believeth all things, hopeth all things. Tingnan nyo, sa dami nating karanasan bilang Kristiyano, mga kapatid, dami nating karanasan sa ministry, bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo nagpapatuloy? Dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil mahal natin ang Panginoon. Alam niyo, kapatid, pag tiningnan ko ang Christian Bible Baptist Church as your pastor, maraming mga positibo na ako'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong pag-support sa gawain ng Panginoon. Oh, thank God. But there are some I know. See, ay dapat po, bago tayo mag-isip ng negative, ay atin pong, alam niyo kung papakinggan, sabi ko nga sa inyo, if I'm going to listen to all the critics I heard, I will not be here anymore. But because of my love to my God and to you as a church, ako'y nagpapatuloy. Amen? Hindi ko tinitingnan kung anong magagawa ng sino mang negative, at tinitingnan ko kung anong magagawa ng Diyos. Ang gusto ko makita po sa atin, simbahan, yung miraculous way, miraculous work of God. Nagkaroon tayo ng Vision 5,000 seating capacity auditorium. It is impossible, but in God nothing shall be impossible. Kung lahat ng mga members ay makikipagkaisa, mga kapatid, tandaan po natin, minsan di ba, marami kang karanasan na mga pagsubok nangyari sa buhay mo, pero bakit ka nagpapatuloy? Sa karanasan mong yon, doon ipinakita ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya mas lalo mo siyang minahal. Amen? Mas lalo mo siyang minahal. Ang kaya nga sabi ng Bible, the greatest is charity. Mahal mo pa ba ang Diyos? Mahal mo pa ba ang salita ng Panginoon? Mahal mo pa ba ang gawain? I said, number 1, not leveling up for growth. Number 2, not living in holiness. And the last one, not lifting up God. Hindi na nila itinataas ang Panginoon. Ang isang taong may problema sa maturity, ang gusto niya ay sarili lagi ang bida. Kailangan siya lagi ang yung sikat. Immaturity po yan. Kailangan siya lagi ang nabibigyan ng posisyon. Sa bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ang kaluwalhatian ay para sa Panginoon lamang. God never share His glory to anybody. Kaya nga nung gusto siyang pantayan ni Lucifer, sinumpa niya si Lucifer at naging Satan. God never share His glory. Mga kapatid, napakahalaga po yan. The problem of immaturity is not lifting up God. It is not emphasizing His grace. Alam niyo sa buhay natin, ang dapat i-emphasize natin yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, kapag ang isang tao ay immature, hindi yan ini-emphasize. Ako yan, gawa yan, ako ang gumawa niyan, ako yan. Good morning myself. Walang sikat kundi siya. Mga kapatid, sa gawain ng Diyos, walang pasikatan. Kung mayroong mang sikat, ang Diyos lang. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, not emphasizing His grace. Kung ang isang tao ay immature, tandaan po natin, ang dapat nating i-emphasize if we are leveling up ay ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya tingnan nyo, yung miraculous work of God, salamat sa Kanyang enabling grace. God is able. Amen? If God is able to save us, God is able to bless us. God is able, tandaan natin, ang Diyos ang nagligtas, ang Diyos ang nagdadagdag, ang Diyos ang nagpapala. At salamat sa Panginoon, tayo binigyan niya ng biyaya
para magdala ng mga tao at umagay sa mga evangelistic meeting, sa soul winning, sa revival. Salamat sa ministry ng Christian Bible Baptist Academy. Salamat sa ministry ng Baptist Heritage Bible College. Salamat sa ministry ng Sunday School Department, sa Children's Department. Salamat sa Divided Sunday School. Salamat sa mga Sunday School teachers. Salamat sa Panginoon, sa mga ushers, sa choir, sa orchestra, sa lahat ng yung mga nanay na nag-aalaga sa bata, sa nursery. Salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, I want to be honest with you, kaya nga gumagaan ang ministry ng pastor pagka mayroong tumutulong. Dapat tumulong ka, huwag niya pagtulungan yung sino man yun. Dapat makatulong tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? So not emphasizing His grace, not expressing His goodness. God is always good. Amen? Dapat lagi nating i-express kung gaano kabuti ng Panginoon. Lagi natin sinasabi, God is good! I said, God is good. And all the time, God is good. Not expressing His goodness. And number 3, not exalting His glory. Hindi itinataas ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi po, 1 Corinthians 10:31. Ano sabi ng Bible? Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Sa pagkain, sabi yan, sa pag-inom, at anumang iyong ginagawa, gawin mo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya we need to always acknowledge and emphasize the grace of God in everything we do. Paano nangyari yan? First anniversary sa Guam. Sabi ng ibang mga pastor, paano ginawa nyo? Paano nangyari yan? It's by the grace of God. Amen? Paano nagkaroon doon po sa Libardos Residence, doon sa Bangkal, nagkaroon ng 208 in attendance sa evangelistic meeting, doon lang sa residence nila. Look at 170 plus ang visitors. Nung Thursday, 107 yung mga bata, 101 yung young people and adults. Paano niyo nagagawa yan? It's by the grace of God. And to God be the glory. Because God never share His glory to anybody. Amen. Lagi natin sasabihin, alam, pag sinabi natin laging ganyan, at yun ang ugali natin, wala tayong pwedeng ipagyabang kundi ang Diyos lamang. And it will keep you humble. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins and heal the Philippines. Heal their land. Amen. Kaya, alam niyo mga kapatid, if it is not by grace, listen to this, if it is not by grace, by the grace of God, we are completely nothing. Nothing. Nakakakanta ka sa biyaya ng Diyos. Yeah. Napapansin niyo yung pagkanta natin dito? Hindi masyadong emotional. Sabi mo, bira. Ha? Talagang mula sa puso. Kaya kung nakakakanta ka, biyaya ng Diyos yan. Kung tutugtog ka sa orkestra, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay nakapagpa-piano at nakapag-organ, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay area captain, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay nakapaglilinis ng ating mga kumpano dyan, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay nakakapag-drive ng jeep, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay nakapagbibigay ng malaki, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay nakapagbibigay ng faithfulness, biyaya ng Diyos yan, mga kapatid. Natayo ang old building, biyaya ng Panginoon. Natayo ang building na ito, biyaya ng Panginoon. Natayo yung admin building, biyaya ng Panginoon. Nabibili ang mga lupa dito, biyaya ng Diyos. It's all by the grace of God.
It's all by the grace of God. Kaya sa 1 Corinthians 15 verse 10, anong sabi ng Bible? But by the grace of God, sabi ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. In His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Ay, alam niyo kung pinayaman ka ng Diyos, biyaya ng Diyos yan. Hindi para ipagyabang. Ha? Kung gwapo ka, biyaya ng Diyos yan. Huwag mong ipagyabang. Kaya kami hindi mayabang. Biyaya ng Panginoon yan. Kung ikaw ay more than 70 na, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay faithful sa church, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay backslider, nakabalik ka, biyaya ng Diyos yan. Kung ang Bible mo ay King James Bible, biyaya ng Diyos yan. After 35 years, binigyan tayo ng air-conditioned auditorium, biyaya ng Diyos yan. At kung bibigyan tayo ng 5,000 seating capacity, biyaya ng Diyos yan. Sinong naglagay sa puso ni Mrs. Isguera kasama ang kanyang mga anak na i-donate yung 1,850 square meters doon sa Kalatagan? Biyaya ng Diyos yan. Amen? Sabi ko sa inyo, karamihan na nagbinta dito sa atin, they are against the church. But praise the Lord, binago ng Diyos ang kanilang puso. Biyaya ng Panginoon yan, mga kapatid. The problem of immaturity is not leveling up to grow. Kung talagang tayo ay lumalago, sana makita ito sa ating pag-iisip, pag-uugali, at pagmiministeryo. Anong ministry mo, kapatid? Ano yung ministry mo? Sabi ko nga sa inyo, magbigay lang kayo ng babasahin. Ay, napakaganda na po. Tingnan mo yun itong bisita natin, naabutan lang. Ngayon, nandito na. Biyaya ng Panginoon niya sa kanyang buhay. Akalain mo yan? Yung magbigay lang ng babasahin. Huwag natin ikahiya yun. Huwag natin ikahiya. The problem of maturity is not living in godliness. Live in godliness, not in carnality, not in contention, but in charity, in love. The problem of maturity is not lifting up God. Always lift up the name of God. Emphasize His grace. Express His goodness. And exalt His glory. Let's ask, go up from immaturity to maturity. Ako po naniniwala, mga kapatid, ang Panginoon ay nangusap sa ating puso. Huwag nating kalilimutan ang mensaheng yan. Make this night a memorable night in your life. Make this night a memorable life, a memorable night. How to go from immaturity to maturity. Maging honest tayo sa Panginoon. Panginoon, na-realize ko, meron akong ugaling immature. I want to grow up. Gusto ko ako'y lumago. Gusto ko, Panginoon, na ako ay magamit niyo sa inyong gawain. Bigyan niyo po ako ng ugali na kalugod-lugod sa inyong banal na pangalan. Alam mong backslider ka, ayaw ko, Panginoon, mabuhay nasa sanglibutan. Gusto kong humiwalay. Baguhin niyo ang buhay ko. Panginoon, na-realize ko, I am very selfish. I'm very proud. Make me humble.
Because God loves humble people. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land.